Pagod na umuwi sa tinutuloyang hotel si Attorney Jerome matapos ang buong araw na dinaluhan nitong lawyers conference sa Singapore. Kagad niyang isinalpak ang sarili sa mahabang sofa habang pa isa-isang hinuhubad sa katawan ng patong-patong nakasuotan dahil panahon ng taglamig ngayon. Kaagad nitong binuksan ng telebisyon upang kahit papaano ay may mapaglibangan nga habang siya ay nag-iisa. May ilang sandali pa nga ang nakaraan ay panay na nga ang kanyang komento sa bawat balitang napapanood mula sa iba't ibang panig ng mundo. Hay nako, kailan pa kaya matutuldukan ang mga kaguluhang to? Maraming tao na ang nagtitiis sa gutom, pasakit at hirap sa buhay. Dahil sa kaguluhan na gawa lamang ng iilan, dahil sa gyera at maraming pamilya na ang nagkahiwalay. Maraming anak na ang nawala ng magulang o di kaya mga magulang na nawala ng anak. Sumabay pa ang malnutrisyon ng mga kabataan dahil sa matinding kahirapan. Usal nga ni Jerome habang nakatutok nga ang mata sa telebisyon at maya-maya lamang ay dahan-dahan na nga itong pumikit. Subalit na natiling nakikinig ang kanyang mga tenga sa mga balita. Panay pa rin ang kanyang komento sa naririnig na balita kahit nakapikit na. Likas na talaga ang pagiging komentarista ni Jerome dahil minsan din siyang naging broadcaster bago pa man naging tanyag na abogado. Hindi na itinuloy ni Jerome ang kanyang mga saloobin nang marinig ang babaeng news anchor na pumapasada sa mga balita mula sa Pilipinas. Muli itong bumangon mula sa kanyang pagkakahiga sa mahabang sofa at tutok na tutok nga ang kanyang mga mata sa umiikot na kamera. Hudyat ng pagsisimula ng mga balita mula sa Pilipinas. A 4-year-old boy was kidnapped by unidentified men in a white van just this morning today in Manila, Philippines. The victim is the son of a well-known lawyer in the country. Biglang natigilan si Jerome at hindi na alam kung ano ang sasabihin nang makita niya ang mukha ng yaya ng kanyang anak, katabi ang kanyang ina, nakasama ang mga pulis na ini-interview ng mga reporters sa Pilipinas. Hindi na halos kumarap si Jerome at pinakinggan na nga lamang ng maigi ang bawat detalye ng balita. At sa isang iglap lamang, biglang gumuho ang kanyang mundo nang mapagtanto na ang kanyang kaisang-isang anak ang laman ng balita na kanyang pinapanood. Maraming beses na binasa ni Jerome ang crawling headline sa screen ng telebisyon upang masigurado ang balita. Pigilan man niya ang sarili ay hindi na nga niya magawa dahil nag-uumapoy na nga sa galit ang kanyang puso at isipan sa mga taong may gawa ng krimen laban sa kanyang anak. Nagsimula na nga siyang nagsisigaw na halos mapatid na nga ang ugat sa kanyang leeg. Mabuti na lang at naka-soundproof ang kwarto ng hotel ng kanyang tinutuluyan at wala ni isang nakakarinig sa kanyang nag-uumapoy na damdamin. No, hindi ang anak ko, hindi ang anak ko. Mananagot ang kung sino man ang may kagagawa nito sa anak ko. Patawarin ako ng Diyos sa magagawa ko. Paulit-ulit na sigaw nga ni Jerome habang hindi na nga magkanda-ugaga ang sarili sa paghahanap sa kanyang personal na telepono na nasa loob lamang ng kanyang bag. Ngayon lamang niya napagtanto na may sunod-sunod na miss call ang kanyang biyudang ina na si Doña Aurora mula sa Pilipinas mula pa kaninang umaga, kasabay pa ng ilang mensahe kaugnay sa nangyaring pagtangay ng mga kidnapper sa kanyang mag-aapat na taong gulang pa lamang na musmus na anak. Ito ang kaisa-isang anak ni Attorney Jerome sa asawang Yumao na dahil nga sa komplikasyon, makalipas ang ilang buwan mula nang ipinanganak nga ang batang si Nathan. Hindi na nagaksaya pa ng oras nga si Jerome at kagad itong nagpatulong sa kanyang mga kaibigan at kakilala sa Singapore upang kaagad na makabalik
sa Pilipinas kinaumagahan. Sa airport pa lamang ay panay na ang tawag niya sa mga kinauukulan upang makakuha ng eksaktong impormasyon sa naganap na pagtangay sa kanyang anak hanggang sa makarating na nga ito sa kanyang mansyon. Kaagad nga siyang sinalubong ng nag-iiyak nga niyang ina at yaya ni Nathan. "Jerome anak, mabuti't dumating ka na. Si Nathan, tinangay ng mga sindikato habang nasa simbahan. Hindi namin alam kung papaano. Basta huling nakita ko, nakaupo lang si Nathan at kami ni Yaya, nakaluhod na, nagdadasal. Paglingon namin, wala na si Nathan. Sa kinauupuan niya." Maluhaluhang idinatalya nga ng kanyang ina ang pangyayari bago ang pagkawala ng bata. "Sir, ang akala ko lang po, lumabas si Nathan kaya hinanap ko agad pero hindi ko na po siya nakita kaya tumawag na kami ng pulis." Pagpapaliwanag naman ng yaya na may halong takot dahil nawala nga si Nathan sa ilalim ng kanyang responsibilidad na bantayan ito. "Patawarin niyo po ako, sir. Hindi ko po akalaing mangyayari ito kay Nathan. Sinabi ng mga nakakita na isinakay daw si Nathan sa van ng isang babae at nagmamadaling umalis ang sasakyan." Sampit nga ng yaya na nagsimula namang maluha dahil sa labis na pag-aalala nito. Sa kinaroroonan nga ng bata lalo na't may konting lagnat nga ito bago nga sila pumunta ng simbahan. Hindi sumagot si Jerome dahil nakasentro ang kanyang utak sa mga paraan na mahanap ang kanyang anak sa mas lalong madaling panahon. Nagsimula na nga itong tumawag sa kanyang mga kakilala upang humingi ng tulong. Nanginginig pa nga ang kanyang mga kamay habang pinipindot-pindot ang kanyang telepono. Kung sino ang maisip niyang tawagan, kasabay ng kanyang walang tigil na pagdarasal. "Diyos ko po, ilayo mo po sa kapahamakan ng aking anak. Huwag mo po siyang pabayaan. Tulungan mo po ako na mahanap po siya sa mas madaling panahon. Iligtas mo po si Nathan sa masasamang taong may hawak sa kanya." Halos mangiyak-iyak nga si Jerome habang inuusal nga nito ang dasal. Lagi na nga rin itong nakaabang sa bawat pagtunog ng kanyang telepono sa paniniwalang tatawag nga ang kidnapper ni Nathan upang humingi ng ransom. "Nathan anak, ibibigay ko kahit magkano para lang sa kaligtasan mo at gagawin ko ang lahat ng makakaya ko." Usal nga ng isip ni Jerome habang iniisip kung ano na ang kalagayan ni Nathan sa kamay ng mga kidnappers. Ngunit tumabot na nga ng 1 linggo, wala pa ring balita ang mga investigador at si Jerome sa kinaroroonan ni Nathan sa kabila ng kanilang paghahanap at paghihintay sa tawag ng kidnappers upang humingi ng ransom. Hanggang sa umabot na nga ilang buwan, bigo pa rin si Jerome na mahanap si Nathan. Halos masiraan na nga siya ng bait sa kaiisip kung ano na ang nangyari sa anak at sino ang may hawak nito. Tanging ang nagagawa ni Jerome ay ang walang tigil na dasal na sana ligtas si Nathan habang patuloy pa nga itong hinahanap ng mga pulis. Gayon din ang mga binayaran na niyang pribadong investigador. Lingid sa kaalaman ng mga otoridad at ni Jerome ay hawak na nga ngayon ng isang malaking grupo ng sindikato ang batang si Nathan at dinala nga ito sa malayong lugar at doon sa pilitang pinapagawa ang mga ilegal na gawain kagaya ng panlilimos, pagbebenta ng kung ano-ano at iba pang bata ay binibenta nga sa mga pedophilia sa pamamagitan ng online. Sa murang edad at kaliitan nga ng katawan ni Nathan ay naranasan na nga niya ang magulpi ng mga taong malalaki ang katawan. Ito ay dahil sa maliit lamang ang kinita ng bata sa buong maghapong pamamalimos nga nito. Sa loob ng sindikato ay naranasan na nga ni Nathan ang mauhaw at magutom dahil bawal nga siyang kumain sa buong araw bilang parusa. Hindi lamang siya ang napaparusahan ng ganito katinding pasakit, kundi ganon din ang iba pang bata na may kakaunting kita sa kanilang pamamalimos. "Kuya, kahit tubig lang po, please po. Nauuhaw at gutom na po kasi ako eh. Maawa ka po sa akin."
Pagmamakaawa nga ni Nathan si isang lalaking maton na nagbabantay nga sa kanila sa tinatawag nilang barracks, ngunit hindi siya pinagbigyan nito. Hoy bata, dapat matuto kang kumita para makakain ka o makainom man lang ng tubig dito. Ang lahat dito sa barracks ay mga bayad. Hala, alis sa dadaaran ko. Baka matadyakan pa kita. Iritableng umalis palayo ang lalaki na animoy kumausap lamang si isang hayop. Daddy, Lola, Yaya Mel, kunin niyo na po ako dito, please. Gutom na po ako. Paulit-ulit nga nasambit ni Nathan ngunit wala nga siyang magawa, kundi ang umiyak na nga lamang si isang sulok habang tinitiis ang pagkagutom at pagkauhaw dahil wala namang nakakarinig sa kanya. Kanya-kanyang tawag din sa mga magulang ang mga kasama niya na mga bata na nakakulong nga sa tinatawag nga nilang barracks. Ngunit wala ni isa sa mga lalaking malalaki ang katawan na nandoon lamang ang naawa sa kanila. Animoy walang naririnig ang mga to sa balahaw ng mga batang paslit na kanilang tinangay mula sa iba't ibang lugar. Sa pagkakataong to, sa kabila ng murang edad, ni Nathan ay naisipan nga niyang mas magpapaawa pa nga sa mga taong hingian ng limos upang malaki ang kikitain niya. Nang sa ganoon, ay makakain na nga siya ng husto. Limos, palimos po. Maawa po kayo sa akin, pambili ko po ng pagkain at gamot po ng nanay kong may sakit. Palimos po. Maawa po kayo. Gutom na po ako eh. Saad nga ng bata. Ito ang pabalik-balik na sambit nga ni Nathan upang makalikom ng mas malaking pera hanggang maghapon. Taliwas sa ipinapakitang kaawa-awang wangis, ngumingiti nga ang kalooban ni Nathan kung nakikita nga nitong may nagbibigay sa kanya ng perang papel. At mas lalo pa nga siyang sumasaya at hindi na nga matago ang ngiti at pasasalamat ng may dalawang tao ang nagbigay sa kanya ng pagkain sabay abot naman ng perang papel. Sa kanyang edad ay hindi pa alam ni Nathan ang halaga ng perang papel, ngunit sa araw-araw ba naman ng kanyang pandilimos na magkaroon siya ng ganung kita kasama na ang mga perang papel, hindi siya napaparusahan. Salamat po! Salamat po! Paulit-ulit nga nawika ni Nathan. Masaya siya dahil siguradong hindi siya makastigo pag-uwi nga niya sa barracks dahil may perang papel na nga siyang kinita. Dali-dali nga niya itong isinilid sa isang hindi kaliitang cellphone at isinuksok nga sa kanyang bewang. Bahagya siyang tumayo at nagpalingalinga na animoy, may hinahanap nga ang kanyang mga mata. At nang hindi nga makita ang hinahanap, ay mabilisan nga niyang kinain ang pagkaing ibinigay sa kanya. May ilang sandali pa nga ang nakaraan, ay lumapit nga sa kanyang kinaroroonan ng isang lalaki at palihim na may sinabi ito sa kanya. Boy, kota ka na. Halika na, pwede ka nang magpahinga at bumalik sa barracks at nang makakain na. Pasimpleng buwi ka nga nang lalaki at kaagad namang humingi ng pabor si Nathan. Kuya, pwede po ba natito na muna ako? Mamaya na lang po ako uuwi. Uwi ka nga ni Nathan ngunit hindi nga siya pinagbigyan ng lalaking bantay. Kaya't marahan na nga lamang siyang sumunod sa hakbang ng lalaking yun patungo sa isang sasakyan. Unti-unti nang naintindihan nga ni Nathan ang kalakaran sa kanyang napasukang lugar na hindi niya ginusto. Dahil kapag sinabing kota na, ay maaari na nga siyang bumalik sa barracks at magpahinga. Pero ang ibig sabihin ay isang compound kung saan doon tinitipon ang lahat ng batang namamalimos sa buong araw. Doon na nga rin sa lugar na yun sila kumakain at natutulog. Sa barracks nga silang lahat nagkikita-kita pagsapit ng hapon at gabi. At doon na nga rin nila malalaman kung sino ang maliit ang kinita at sino ang mapaparusahan. Ligtas sa kastigo at parusa, si Nathan ngayon dahil may kalakihan ng kanyang kinita o dilihensya at nasundan pa nga ito sa mga sumunod na araw. Ngunit sa bawat bata na mapaparusahan, dahil nga sa liit ng kinita, nadudurog ang puso ni Nathan. Sa bawat balahaw ng mga ito, dala ng labis na sakit ng katawan mula sa panggugulpi ng mga maton bilang parusa
ay dama rin niya ang sakit. Kung naririnig niyang umiiyak ang mga batang, napaparusahan umiiyak na nga rin siya, kahit hindi siya ang nagugulpi ng mga maton. Kaya may mga pagkakataon pa nga na para lang hindi magulpi ang ilan sa kanyang mga kasamahan, isineshare pa nga nito ang kanyang nadilihensya. Daddy, tulungan mo kami, Daddy. Kunin mo kami dito. Bulong nga ni Nathan sa sarili kasabay ng pagdaloy ng mga luha sa kanyang mga mata. Sa bawat hampas at kalubog na kanyang naririnig ay sumasabay na nga rin ang bilis ng kalubog ng kanyang dibdib. Unti-unti nang umuusbong ang takot sa dibdib ni Nathan, dahilan upang magsimulang manginig ang kanyang buong katawan kapag marinig na nga ang galit na boses ng kanilang mga bantay. Minsan, sa unang taon nga ni Nathan sa loob nga ng sindikato, naisipan nga niyang tumakas habang namamalimos, ngunit nahuli nga siya ng kanyang bantay. Dahil dito ay gulpi sarado nga ang inabot niya pag-uwi sa kanilang barracks. Nangingitim ang kanyang buong katawan at halos hindi na nga babuksan nito ang kanyang mga mata. Dito na nagsimulang maging tahimik si Nathan at umaayon na nga lamang sa lahat ng pinapagawa sa kanya kahit labag pa nga ito sa kanyang kalooban. Wala siyang magawa dahil gulpi na di hamak ang aabutin niya sa kamay ng mga taong may hawak sa kanya. Nakasanayan na nga ni Nathan ang kanyang ginagawa sa loob ng maraming taon sa loob nga at labas ng barracks. Nakasanayan na nga rin ang kanyang katawan ang magutom at magulpi tulad ng ibang bata. Hindi na rin siya masyadong nagsasalita o nagrereklamo man lang hanggang namanhid na nga ang kanyang buong katawan sa sakit. Tanging ang salitang limos po, maawa po kayo sa akin, gutom na po ako, ang pabalik-balik na inirerehistro nga niya sa kanyang isipan upang kumita nga ng malaki. Kinakain ito ang kahit anong pagkain na pwede nga niyang kainin upang hindi magutom. Patuloy na tiniis ni Nathan ang hirap sa loob nga ng sindikato. Ngunit habang tumatagal ang kanyang pananatili sa barracks, nang masindikato ay muli niyang naisipang tumakas subalit hindi pa nga niya alam kung papaano dahil lahat sila ay bantay sarado ng mga maton. May takot din sa kanyang puso dahil minsan nga niyang nasaksihan ang pagkabantay ng isa niyang kasama dahil sa walang habas na panggugulpe. Kinulpi sa harapan nila at sa loob din ng mga taong yun ay walang tigil na ang paghahanap nga ni Jerome sa kanyang anak. Hindi niya mapigilang sisihin ang sarili sa pagkawala ni Nathan dahil minsan na nga sa kanyang pag-alis patungong Singapore, may halos 5 taon na nga ang nakaraan, labis ang iyak ni Nathan dahil ayaw nga siya nitong paalisin. Ngunit ito ay binaliwala lamang ni Attorney Jerome dahil alam niyang titigil din ito sa kaiiyak. Anak, 5 araw lang ako sa Singapore. Babalik din ako. Mamamasyal at maglalaro tayo pagbalik ko, okay? Paliwanag nga ni Attorney Jerome ng mga panahong yun. At nagpatuloy nga ito sa kanyang pag-alis. Hindi lubos akalain ni Jerome na yun na pala ang huling araw na makakasama nga nila si Nathan dahil makaraan lamang isang araw mula sa kaganapang yun. Si airport ay tinangay na nga ng mga kidnapper ang kanyang kaisa-isang anak. Nathan anak, patawarin mo ko. Please, kung saan ka man ngayon sabihin mo na sa panaginip ni Daddy dahil pupuntahan kita. Hindi ako titigil anak na hanapin ka dahil alam kong buhay ka. Ramdam ko yun. Mangiyak-ngiyak nga si Jerome habang tinitignan nga ang mga larawan ni Nathan. At sinasariwa pa nga ang mga araw noong nakasama pa nga niya ito. Si Nathan ang unang sasalubong sa kanya sa tuwing uuwi na nga siya mula sa trabaho. Daddy! Yay! You are home! Halos lundagin na nga ni Nathan ang maliit na hagdan patungong garahe sa tuwing darating nga si Jerome. Yes anak, I'm home now. How was your day? Tanong naman ni Jerome kay Nathan. Okay lang po Daddy, alam kong wala kang pasok bukas, maglalaro na naman tayo. Nagsimula na nga maglambing si Nathan sa kanyang ama dahil alam nga niyang hindi siya mahihindian nito. Oo naman, basta nandito lang sa bahay si Daddy,
Maglalaro tayo. And then sa hapon pupuntahan natin ang mommy mo. Wika nga naman ni Jerome na puno ng pagmamahal at pag-unawa sa anak. Yan ang palagiang tagpo sa buong bahay kapag walang pasok sa opisina si Jerome. Kahit yumao na nga ang ina ni Nathan, ay ginagawa ni Jerome ang lahat upang maging ama't ina sa bata. Kaya't hanggang maaari ay siya ang makakasama nito kahit na sabihing may sariling yaya ang bata. Hindi mapigilan ni Jerome ang maiyak dahil sa matinding pangungulila niya sa kanyang anak na magsasampung taong gulang na nga sa mismong araw ng mga puso. Nathan anak, sana hindi mo ako nakalimutan. Please, gumawa ka ng paraan para makauwi dito sa bahay kung saan ka man ngayon. Alam kong matalino ka, alam kong buhay ka. Hindi ako titigil na hanapin ka. At alam ko na hindi ikaw yung tipo ng bata na basta-basta na nga lamang susuko. Alam kong madiskarte ka, gaya ni Papa. Usal nga ni Jerome sa sarili habang hawak pa rin ang larawan ng anak habang iniisip din ang posibleng wangis ni Nathan ngayong malapit na nga ang 10 taong kaarawan nga nito. Naging gawain na nga ni Jerome ang tutungo sa mga parke, palaro ang bata, o sa kahit na saang lugar na palaging pinupuntahan nga ng mga bata sa pagbabaka sakaling makita nga si Nathan isang araw. Ngunit patuloy nga siyang binibigo ng tadhana. Sa kabila ng lahat, ang imahinasyon nga ni Jerome sa wangis ni Nathan ay hindi tugma sa totoong wangis nito ngayon habang patuloy nga itong hawak ng mga sindikato. Dahil ang Nathan ngayon ay laging tulala, madungis, may kapayatan at matamlay at puno ng bago at lumang sugat ang katawan nito. Taliwas sa kanyang sitwasyon, buo pa rin ang loob ni Nathan na makakatakas nga siya at muling magiging masaya kasama ang ama. Tahimik lamang ito, subalit patuloy nga siyang naghahanap ng tiyempo na malingat ang kanyang mga bantay. Kailangan makatakas ako. Hindi maaaring mawala ako dito. Kailangan ko mabuhay ng malaya. Bahala na. Usal nga ng isip ni Nathan habang muling sinimulang pakiramdaman ang galawan ng mga tao sa loob ng barracks. Buo na ang kanyang pasya na makatakas sa mas madaling panahon dahil alam niyang mamamatay din siya katulad ng iba pa niyang kasamahan na kung tatagal pa nga siya sa loob ng sindikato. Alam ni Nathan na darating ang panahon na wala na nga siyang pakinabang sa sindikato kung siya ay magkakasakit na tulad nga ng ibang bata na basta na lamang iiwan sa daan kung malala ng pakaramdam. Sa loob ng maraming taon ay napag-aralan na nga ng matalinong si Nathan ang galawan sa kabila ng pahirapan na makatakas nga sa grupo. Sa pagkakataong to, pilit na inaalala ni Nathan ang kanyang nakaraan. Ngunit walang rumerehistro nga sa kanyang isipan. Maliban na nga lamang sa isang napakalaking bahay at birthday party na may maraming pagkain at mga bata. Kahit ang kanyang pangalang Nathan ay hindi na nga niya maalala maliban na nga lamang sa tawag sa kanya na boy ng mga taong nasa loob ng sindikato na kasama niya araw-araw sa loob ng maraming taon. Dahil dito ay nag-alala nga rin si Nathan para sa kanyang sarili kung saan siya uuwi at saan nga siya pupunta at kung sino ang kanyang babalikan. Ano ba to? Saan naman ako uuwi? Hindi ko alam kung may magulang pa ba ako o mga kapatid. Hindi ko alam kung saan pupunta. May magulang ako. Pero bakit hindi nila ako inanap? Bakit wala akong maalala maliban sa malaking bahay na yun na lagi kong napapanaginipan at maraming bata sa birthday party? Hindi ko nga lang alam kung saan yun. Usal nga ng isip ni Nathan habang kinukusot nga nito ang kanyang buhok at minsang pinagpupukpok nga ng kamao sa noo upang maalala ang kanyang pinagmulan. Ngunit wala nang iba pa ang pumapasok sa kanyang isipan. Dumating na ang araw na isa sa katuparan na nga ni Nathan ng pagtakas at itinuon na nga niya ito sa hating gabi na sa akala nga niya ay tulog na nga ang lahat. Dahan-dahan siyang bumangon at pagkunway, dumiretso na nga lamang sa palikuran upang magbawas. Nang mapansing tulog na nga ang lahat, at saka kumaripas nga siya ng takbo patungong pader,
at pilit na inakyat. Subalit biglang tumahol ang 2 asong nakakulong dahilan upang magising ang gwardya at nakita nga siya nitong papatakas na. Hoy bata, bumaba ka at nang hindi ka malintikan, bubugbugin kita. Kapag nahuli kita. Malakas na sigaw nga ng bantay dahilan upang magising din ang lahat. Sa kabila ng malakas at nakakatakot na boses ng lalaking bantay, patuloy pa ring inakyat ni Nathan ang mataas na pader hanggang maisampa ang sarili sa ibabaw. Ngunit bago pa man siya makababa sa kabilang bakod, ay may ilang maton na ang naghihintay sa kanya. Nahuli si Nathan ng mga bantay dahilan upang walang habas nga siyang ginulpi sa harap mismo ng iba pang mga bata na nagising din dahil sa ingay. Biglang dinaklot nga ng isang malaking lalaki ang maliit na katawan ni Nathan at muling ibinagsak sa lupa dahilan upang mapasigaw nga ito sa ubod ng sakit. Maawa po kayo sa akin. Hindi ako magsusumbong kahit kanino. Paalisin niyo lang po ako rito. Pagmamakaawa nga ni Nathan subalit parang walang narinig. Ang mga maton sa halip ay tinadyakan pa nga ito hanggang mawalan siya ng malay. Nang makitang hindi na nga gumagalaw si Nathan, ay kaagad itong isinilid sa sako at mabilis na isinalpak sa itim na sasakyan at dinala palabas ng barracks. Malayo nga ang tinakbo ng sasakyan patungo sa isang liblib na lugar. Sa pag-aakalang patay na nga ang bata, kaagad itong itinapon sa tabing daan at saka iniwan. May ilang oras pa nga ang nakaraan nang nagkamalay na nga sa wakas si Nathan habang nasa loob nga ng sako. Umuungol nga ito dahil ramdam nito ang sakit at hapdi sa lahat ng parte ng katawan. Ipit na ipit nga ang kanyang sigaw sa paghihingi nga ng tulong dahil hindi ito makagalaw. Hindi nito magalaw ang paa, ngunit pilit niyang iginalaw ang ulo upang makalabas sa hindi nakatali na sako. Dahil sa sobrang sakit at panghihina ng katawan ay muli nga itong nawala ng malay. Nag-aagaw na nga ang dilim at liwanag at syempo sa mga oras na yun ay daraan si Gina. Sa kinalalagyan nga ni Nathan na patungo sa palengke para sa kanyang panindang kakainin. Pakanta-kanta pa nga ito habang maingat na binabagtas ang daan na hawak lamang ang isang maliit na flashlight na nagsilbing ilaw upang makita nga niyang dinaraanan. Kaagad nga na napansin ni Gina sa di kalayuan ng puting sako sa buong akala niya ay basura lamang. Ay nako, ang mga tao nga naman, alam na nga nilang dinadaanan nito ay dito pa magtatapon ng basura. Mga walang modo, siguradong nangangamoy yan pagkalipas lang ng ilang araw. Usal nga ni Gina sa sarili habang dinaanan nga at nilampasan na nga niya lamang ang akala niya ay basura. Hindi pa nakalayo ng ilang hakbang si Gina nang marinig niya ang boses ng animoy batang nasasaktan dahilan upang tumigil siya sa paghakbang. Nakadama ng konting takot si Gina, ngunit mas pinili nito na lumingon upang mapagtanto kung saan nagmula ang boses na kanyang narinig. Maliban sa medyo maputik na lupa, ay ang sakong puti na nga lamang ang kanyang nakita. Baka guni-guni ko lang yun. Hay, naku kung ano-ano na lang pumapasok sa isipan ko. Usal nga ni Gina sa sarili at muling humakbang upang ipagpatuloy ang paglalakad. Ngunit muli niyang narinig ang mahinang boses na humihingi ng tulong. Tulong! Tulungan niyo po ako, tulong! Ipit na sigaw nga ni Nathan dahilan upang balikan nga ni Gina ang kanyang dinaanan sa kabila ng nararamdamang takot. Nakarinig kasi siya ng boses ng isang batang humihingi ng tulong. Kaagad nitong pinailawan ng dalang flashlight ang sako at doon niya nakita ang dugo ang ulo ni Nathan. Palaki ng palaki ang hakbang ni Gina upang makita nga ito ng malapitan. Kaagad na napasigaw si Gina nang makitang tao nga ang laman ng sako nang inaakala niya lang na basura kanina. Diyos na mahabagin, bakit kayo sinilid sa sako? Mabilis nga ang naging kilos ni Gina upang mapalabas nga sa sako ang buong katawan ni Nathan. Hinang-hina na nga si Nathan at halos lantang gulay na nga ang katawan nang mahawakan nga ito ni Gina. Nanginginig naman sa takot at halos hindi na nga alam ni Gina ang gagawin subalit
Nangibabaw pa rin sa kanyang puso ang pagkahabag sa kalagayan ng bata. Mabilis niya itong binuhat at dinala pabalik sa kanyang bahay. Walang kapitbahay si Gina kaya't wala nga siyang mapaghingian ng tulong at lalong hindi niya madala sa paggamutan dahil wala nga siyang masasakyan gayong madaling araw pa. Ang tanging ginawa ni Gina ay pinunasan niya ng maligamgam na tubig ang buong katawan ni Nathan kasabay ng paglilinis nga sa mga sugat nito. Bago magtanghali, sa araw ding yun ay nagising na nga si Nathan ngunit hindi nito maghalaw ang kanyang isang paa. Tahimik lang ang bata habang nakatingin sa paligid. Sa kabila ng inindang sakit, kitang-kita ni Gina na may maliliit na ngiti na nakaguhit nga sa pisngi ng bata. At kaagad naman niya itong nilapitan at tinanong kung ano ang buong pangalan. Hindi siya sinagot ng kausap kaya't mas minabuti na nga lamang muna ni Gina na ipanatag ang loob ng bata dahil ramdam niyang may kinakatakutan nga ito. Huwag kang mag-alala at magiging ligtas ka na rito. Malayo na tayo sa daan at walang kapitbahay. Tanging ako lang ang nakatira dito sa bahay at bahay pa to ng yumao kong magulang. Kaagad na pag-aalo nga ni Gina sa bata upang ipanatag nga ang loob nito. At nang mapagtanto nga ni Nathan, naligtas na nga siya, saka pa nga siya nagsalita kahit pilit na ibinubuka nga ang sugatang bibig. Salamat po. Nasaan po ako at sino po kayo? Saan niyo po ako nakita? Sunod-sunod nga na tanong ni Nathan kay Gina ngunit pinaalalahanan nga siya nito na wag munang masyadong magsalita dahil dumudugo pa nga ang kanyang mga sugat. Saka na tayo mag-usap kapag malakas ka na. Bukas na bukas din pupunta ako sa pulis at ire-report ko tong nangyari sa'yo. Wika naman ni Gina. Ngunit mabilis na nakahawak nga si Nathan sa kanyang braso at nagmamakaawa nga na wag isumbong sa pulis ang nangyari sa kanya. Please, wag po. Pakabalikan po ako ng sindikato at tuluyan na po nila ako eh. Kapag malakas na ako, aalis din po ako dito. Pagmamakaawa nga ni Nathan at dito na nga naintindihan ni Gina ang pinagdaraanan ng bata. Sobra ang awa niya sa bata. Sa murang edad kasi ay nakaranas na nga siya ng ganoong kalupitan ng mga tao. Napakalupit naman ng mundo sa musmus na kagaya niya. O sige, ikaw ang masusunod pero kailangan mong magpalakas ha? Masuyo naman ang sagot ni Gina habang unti-unting nadudurog ang kanyang puso sa sitwasyon ni Nathan. Hindi nagdalawang isip si Gina na tulungan nga ang batang si Nathan hanggang sa umabot pa nga ng halos 1 buwan ang pamamalagi nito sa kanyang bahay. Paunti-unti, maihakbang nga ni Nathan ang kanyang mga paagamit ng saklay. Wala rin namang anak si Gina, kaya balak nga niyang ampunin si Nathan upang may makasama nga siya sa bahay. Gusto mo ba na dito ka na lang sa akin? Aakuin kita na parang anak at ako na rin ang magbabantay sa'yo. Wala bang maghahanap sa'yo? Tanong nga ni Gina kay Nathan nang makitang tahimik nga ito sa isang tabi. Sa palagay ko po, wala naman po. Kung may magulang ako, di sana po. Matagal na nila akong nahanap o kaya hinanap. Matagal na panahon akong nakasama ng sindikato bata pa po ko. Hanggang lumaki na ako, sila ang kasama ko araw-araw. Hindi ko na maalala kung sino ang magulang ko at hindi ko na rin alam ang pangalan ko dahil boy lang ang tawag nila sa akin sa Baharaks. Dire-diretso naman, natugon ni Nathan sa mga tanong ni Gina. Habang nakayuko ito at baka sa boses ito ang kalungkutan at takot, muli na namang nadurog ang puso ni Gina sa mga kwento ni Nathan habang siya ay nasa loob ng barracks ng mga sindikato. Dahil dito mas lalo nga niyang inaalagaan at binabantayan si Nathan upang mas lalong mapanatag na ang loob nito na ligtas siya at walang sino man ang muling makakapanakit sa kanya. Naintindihan nga ni Gina na nasa trauma pa rin ang batang kanyang sinagip kaya hindi na nga niya piliting masagot pa ang kanyang mga katanungan. Kung ganon, dito ka na lang at papaaralin kita sa susunod na pasukan. Gagawa ko ng paraan para maipasok kita sa eskwela. Uwi ka naman ni Gina habang hinahaplos ang ulo ni Nathan. Salamat po, Nanay Gina.
Salamat po, tiniligtas ninyo po ang buhay ko. Abot langit nga ang saya ni Nathan habang nagpapasalamat kay Gina. O siya, tama na yan at baka magkaiyakan na naman tayo dito. Sagot naman ni Gina habang pinapahid na nga ang maliliit na butil nga ng mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Kaagad namang niyakap nito si Nathan upang ipadama na ligtas na nga siya mula sa mga masasamang tao. Makalipas ang ilang buwan ay naging normal na nga ang buhay ni Nathan at nagawa na nga nitong sumama kay Gina sa palengke para sa kanilang hanap buhay na pagtitinda ng mga gawa nilang kakanin. Naging katuwang na nga siya ni Gina sa araw-araw na gawain. Ngunit parang may kulang dahil halos hindi na matandaan pa ni Nathan ang tunay niyang pangalan, pati na ang kanyang magulang kahit bumabalik na nga ang kanyang kasiglahan. Sa tansya ni Gina ay nasa 10 taong gulang na nga si Nathan na tinawag na nga rin niya sa pangalang Boy dahil ito ang kanyang nakasanayan. Boy, hindi mo ba talaga matandaan kung saan ka galing? Tsaka, sino yung mga magulang mo? Kahit pangalan lang o kaya apelyido man lang para mahanap ko sila. Pakuno ay tanong nga ni Gina habang masarap ang kanilang kainan sa hapag. Hindi ko po talaga alam, Nanay Gina eh. Parang merong laman ng utak ko pero hindi ko po masabi kung saan. May napapanaginipan pa nga po ako pero hindi ko maintindihan eh. May mukha akong nakikita. Pero hindi ko kilala. Ewan na, hindi ko po talaga alam eh. Malungkot nga, nasagot ni Nathan habang pa isa-isang isinusubo nga ang pagkain. Ipinagtataka ko lang dahil walang naghahanap talaga sa'yo. Sa palagay ko naman, hindi ka naman taga rito pero okay na rin yun, anak. Para ligtas ka, kahit papaano mula sa kung ano o saan ang pinagmulan mo. Wika naman ni Gina upang muling ipanatag ang loob ni Nathan. Opo, Nay. Kahit hindi ko po alam ang pinagmulan ko, nagpapasalamat pa rin po ako dahil inako mo po ako na parang tunay na anak. Susuklian ko po ang lahat ng kabaitan niyo sa akin. Promise po yan, Nay. Mahinang tugon nga ni Nathan habang niyakap na nga nito si Gina. Huwag mo nang isipin yun, anak. Ang mahalaga, ligtas ka na ngayon at alam kong mabait na bata ka. Ipagpatuloy natin ang pagdarasal upang mabuo ang tunay mong pagkatao. Hihilingin natin yun sa Diyos. Alam kong ibibigay niya yun. Kung hindi man ngayon pero alam kong darating ang panahong yun. Sagot naman ni Gina habang yakap pa nga rin si Nathan. Sa kabilang dako sa mga oras ding yun, ay abalang-abala si Jerome sa paghahanda para sa kanyang 5 araw na biyahe sa Mindanao. Bukas ng umaga ay tutungo nga siya sa isang probinsya sa Mindanao para nga sa isang mahalagang transaksyon sa loob ng 5 araw. Sa bawat lipad niya, sa iba't ibang lugar ay bumabalik naman sa alaala ni Jerome ang huling araw na kayakap nga niya sa airport si Nathan. May halos 6 na taon na nga ang nakakaraan. Nathan, anak, sana makasalubong kita. Sa muli nating pagkikita, pangako, hindi ka na mawawala sa paningin ko. Hindi na kita iiwan. Naniniwala kong buhay ka. Ramdam ko yan, anak. Usal nga ni Attorney Jerome sa sarili habang hila-hila ang isang maleta patungo sa departure area ng sasakyang eroplano patungong Mindanao. Mas maagang dumating si Jerome sa venue sa mismong hotel na kanyang pansamantalang tutuluyan makalipas ng mahigit 1 oras na biyahe mula sa Metro Manila. Kaya naisipan muna niyang maglakad-lakad upang makita ang paligid ng hotel. Nakasanayan na nga ni Jerome ang ganitong gawain sa bawat lugar na kanyang pinupuntahan hanggang marating nito ang lugar na kung tawagin sa mga lokal doon na night market. Maraming tao sa night market dahil maraming paninda. Marami rin ang kumakain at namamasyal. Ito ang unang pagkakataon na marating nga ni Jerome ang ganitong lugar kaya tabala siya sa pagkuha ng litrato. Sa bawat anggulo, nakaaya-aya nga sa kanyang paningin. Maliban sa pagiging abogado, nakagawian na nga ni Jerome ang pangongolekta ng mga larawan sa mga lugar na kanyang napupuntahan. Isa sa nakuhanan nga nito ng larawan ng batang abala sa pag-aalok ng mga panindang kakanin na nakabalot nga
sa iba't ibang kulay papel at plastik. Kakatuwang bata. Bakit sa murang edad marunong nang dumiskarte sa buhay? Bulong nga ni Atty. Jerome sa sarili habang sunod-sunod ang pitik ng hawak nitong kamera. Nang naramdaman nga ang gutom at pagod ay kaagad nga itong bumalik sa hotel upang doon na nga maghapunan. Habang kumakain ay isa-isa naman niyang tinignan ang mga kuhang litrato sa night market. Naghalo-halo ang kanyang naramdaman sa bawat kuha niyang larawan. Makikita nga sa bawat pitik ng kanyang kamera ang saya, kahirapan at pagsusumikap ang bawat isa para mabuhay. At lalong tumindi ang naramdamang awa ni Jerome nang tinitigang mabuti ang batang kanina'y kanina na nakita at kinuhanan ng litrato. Wow! Sa palagay ko ay may magandang istorya sa likod ng pagsusumikap ng batang to. Babalikan ko ang batang to pagkatapos ng aking mga transaksyon dito. Bulong nga ni Jerome sa sarili habang inisa-isang tignan ang bawat anggulo ng kuha nga niya sa batang tindero sa night market. Makalipas ang 5 araw ay natapos na nga rin sa wakas ang lahat ng gawain nga ni Jerome, kaya't naisipan nga nitong muling maglakad-lakad na tanging bit-bit na nga lamang ay ang kanyang kamera patungong night market upang balikan ang batang tindero ng kakanin. Sa kanyang paglalakad ay bigla na nga lamang niyang nakasalubong ang batang nakasaklay. Sa kabila ng kalagayan nito ay pinabilis pa nga ng bata ang kanyang pagtakbo upang maiwasan nga ang 2 lalaking humahabol nga sa kanya. Kitang-kita yon ng 2 mata ni Jerome. Maawa po kayo. Tulungan niyo po ako, itago niyo po ako, hinahabol po ako ng 2 lalaki. Pagmamakaawa nga ng batang lalaki. At kaagad namang tumalima si Jerome dahil maliwanag pa nga sa sikat ng araw at kitang-kita niya ang labis na takot sa bata. Kaagad na nakatawag nga ng taxi si Jerome at mabilis na pinasakay ang bata upang iwasan ang 2 lalaking humahabol dito. Madungis na nga ang bata dahil sa pagsusuot nga nito sa kung saan-saan makaiwas lamang sa mga taong humahabol sa kanya. Iniligtas ni Jerome ang bata dahil naawa na nga siya dito. Sa loob ng taxi ay sinimulan na nga ni Jerome ang interogasyon sa bata habang paikot-ikot lamang sila sa lugar at patuloy nga nilang nakikita ang 2 lalaki na tinutukoy nga ng bata na naghahabol nga sa kanya. At doon nalaman nga ni Jerome na ang batang kasama niya ngayon ay ang batang nakunan niya ng litrato sa night market na nagtitinda ng kakanin. Sa ganitong pagkakataon ay muling umandar ang kanyang pagiging abogado. Nang matanto nga ng bata ay nasa harap na nga sila ng police station upang i-report ni Jerome ang nasaksihang pangyayari kanina. Ngunit laking gulat na nga lamang ni Jerome nang hawakan nga siya ng bata ng buong higpit at nagmamakaawa na huwag i-report ang nangyari sa kanya. Sir, maawa na po kayo. Maawa po kayo kay Nanay Gina ko. Tiyak babalikan nila kami kung malaman po nilang pumunta ako sa pulis. Pagmamakaawa nga nito kay Jerome. At bigla namang napaisip ang abogado kaya inutusan nga nito ang driver ng taxi na didiretso na nga lamang sa hotel na tinutuluyan. Sa pagkakataong ito ay sinunod nga ni Jerome ang bata upang maibsan ang nadama nitong takot, ngunit hindi ibig sabihin ay wala siyang gagawing aksyon. Kailangang malaman ito ng mga otoridad. Usal nga ng isip ni Jerome habang patuloy na tinatanong ang batang tinulungan. Habang nasa loob na nga ng kwarto sa tinutuluyang hotel ni Jerome, nakikita nito na unti-unti na ngang nawawala ang takot sa mukha ng bata. Kaya't muli na naman itong tinanong ni Jerome upang malaman ang katotohanan sa likod ng habulang yon na kanyang nasaksihan. Bakit kayo hinahabol ng 2 lalaking yon? Muling tanong ni Jerome sa bata habang hinahanda ang pwedeng makakainan na nga nito. Hindi pa kaagad sumagot ang bata na parabang pinapakaramdaman pa ang bawat kilos at tanong nga ni Jerome sa kanya. Alam ni Jerome
na tila hirap na ngang magtiwala pa ang bata sa tao. Kaya si Jerome na nga ang muling nagsalita. Huwag kang matakot, magsabi ka lang ng totoo para malaman ko kung ano ang gagawin ko para matulungan kita. Paliwanag nga ni Jerome, hanggang makitang panatag na nga ang loob nang kausap saka pa nga ito nagsalita. Mga masamang tao po sila. Sila po ang kumukuha ng pera namin. Minsan ko na po silang natakasan pero nahuli nila ako at binugbog. Ngayon gusto nila akong pabalikin pero ayoko na. Hindi ko na po iiwan ang nanay Gina ko. Maluhaluhang wika nga ng bata na dumurog ng labis sa puso ni Jerome dahil naalala nga niya ang kanyang anak na si Nathan na matagal na ngang nawala. Ngayong nandito ka na, huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang mailayo sa kanila. Pagkatapos mong kumain, maligo ka at aalis tayo, pupuntahan natin ang nanay Gina mo. Kagad na sampit naman ni Jerome habang nililinis nga ang maliliit na sugat ng bata. Dali-daling bumaba ng hotel si Jerome at pumasok nga sa isang maliit na tindahan upang bilhin nga ang pangangailangan ng batang sinagip. Pagbalik nga sa kwarto ay kagad nga niya itong pinaliguan at pinihisan. Malinis na ang mukha ng bata at lumalabas na nga ang tunay na kulay nito sa kabila ng mga peklat at bagong sugat. Hindi na nga maintindihan ni Jerome ang kanyang naramdaman dahil parang gusto nga niyang laging mahawakan at mayakap ang bata. Ayaw na nga niya itong mawala sa kanyang paningin. Gusto nga niyang umiyak upang maipalabas nga ang mabigat na laman nga ng kanyang puso na matagal na nga niyang daladala sa loob ng halos 6 na taon. Ngunit pinigilan nga niya ang kanyang sarili. Sa loob-loob ni Jerome ay nadadala na nga lamang siya sa pinagdaanan ng bata. No, hindi ko dapat maramdaman. Magkaiba si Nathan at ang batang to. Saad nga ni Jerome. Bulong niya sa sarili habang minamasdan ang batang nakatayo sa pamamagitan ng gamit nga nitong saklay. Akmang tatayo na nga si Jerome upang alalayan sana ang bata nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Ang kanyang ina ang nasa kabilang linya. Hello Jerome anak, bukas ka na ba? Babalik dito sa Manila? Kaagad na tanong nga ng kanyang ina sa kabilang linya at saka pa nga naalala ni Jerome na bukas na nga ng umaga ang scheduled flight niya pa uwi. Subalit kaagad na nagdahilan ito sa kanyang ina na posibleng matagalan pa nga ng ilang araw ang kanyang pagbalik sa Maynila dahil may kailangan pang ang tapusin sa mga ginagawa niya. Ma, sorry po, hindi ko kaagad napaalam sa inyo na baka bukas makalawa pa po ang balik ko dyan dahil may tatapusin pa po ako na trabaho dito pero gagawan ko po ng paraan na makauwi ako bukas. Tatawag na lang po ako sa iba. Update ko po kayo sa mga lakad ko dito sa Mindanao. Kaagad na pagdadahilan nga ni Jerome sa ina upang hindi nga ito magalala at hindi na nga rin ito pinaalam ang kasalukuyang ginagawa. Pagkatapos makausap nga ni Jerome ang ina ay saka naman binalikan ang paghasikasa sa batang sinagip nito. Iho, maghanda ka na dahil maya-maya ng konti aalis tayo. Pupuntahan natin ang nanay Gina mo dahil bukas o sa makalawa ay babalik na ako ng Maynila. Kagad na wika nga ni Attorney Jerome habang sinusuklay nga ang kanyang kamay ang buhok ng bata. Medyo natunaw na nga ang puso ni Jerome nang matitigan nga ng husto ang mukha at ang mata ng bata dahil nalungkot nga rin ito nang marinig ang kanyang sinabi. Ninais nga rin ni Jerome na makita at makausap ang sinasabing nanay Gina ng bata dahil maraming tanong si Jerome na hindi nga nito sinasagot. Pakiramdam ni Jerome ay may problema nga sa bata, kaya mas pinili nga nitong ihatid mismo sa kanilang tinitirhan kahit kulang na nga siya sa panahon pabalik ng Maynila. Narating nga ni Jerome ang bahay ng sinasabing nanay Gina ng kasama nga niyang bata. Naghalong luha at galak ang reaksyon ni nanay Gina nang makita ang batang inaalalayan nga ni Jerome na makababa sa sasakyan. Boy, salamat sa Diyos at nakauwi ka. Sinabi nila sa akin ang nangyari. Mula ngayon, hindi ka na pupunta sa palengke. Dumito ka na lang sa bahay para maging ligtas ka. Hindi ka titigilan ng mga taong yun.
dito ka na lang, huwag kang lalabas. Maluhaluhang wika nga ni Gina, sabay yakap nga nito sa alaga. Ngayon napagtanto na nga ni Jerome na totoo ang impormasyon na nakuha niya sa batang tinawag na nga rin niya sa pangalang Boy. Delikado pala ang buhay nito kapag mahuli nga ng mga taong naghahanap sa kanya. Kaya buo na nga ang kanyang loob na ipaalam nga ito sa otoridad. Ngunit dapat ay may gagawin din siya upang maproteksyonan ng dalawa. Boy, bukas babalik muna ako ng Maynila. Bibilhin ko muna ang lahat ng pangangailangan ninyo upang kayong dalawa ng nanay Gina mo ay hindi na nga pupunta pa sa palengke. Babalik din ako dito pagkatapos ng ilang bagay na ayusin ko sa Manila. Naintindihan niyo ba? Wika nga ni Jerome, sa kabila ng lahat ay may kung anong bagay na nabuhay nga sa kanyang puso habang kinakausap ang bata, gayon din si Gina na nag-aalaga nga dito. Hindi nga rin maalis ang kanyang paningin kay Gina na sobrang ganda nga. Simple pero maganda at makikita mo talaga ang positive energy sa kanyang katauhan. Hindi niya alam kung bakit ganun ang naramdaman niya sa unang pagkakataong nakita nga niya si Gina. Sir, salamat po pero kami na po ang bahala dito. Baka naaabala na po namin kayo Maraming salamat po talaga sa pagligtas mo sa anak ko. Sambit naman ni Gina habang hawak naman ang kamay ng bata. Hindi Gina, kailangan nyo ng tulong. Magtulungan tayo para matuldukan na ang problema ninyo sa mga taong yun. Lalo na kay Boy, gagawa ako ng paraan. Isa akong abogado. Marami tayong mahihinga ng tulong para sa kaligtasan nyo. Kaagad naman nasaad nga ng lalaki na nagpabigla naman sa mukha ng batang si Boy nang marinig mula sa bibig ni Jerome ang salitang abogado. Abogado? Abogado po kayo? Kaagad na tanong nga nito habang namimilog ang mga inosenteng mata ng bata. Oo, abogado ako. Bakit? Anong meron na parang nagulat ka? Tanong naman ni Jerome. Napaisip nga saglit ang bata. Wala po. Pero parang matagal ko na pong narinig ang salitang yan Sagot naman ng batang si Nathan habang nag-iisip nga kung saan niya ito narinig. Talaga? Narinig mo na ang salitang yan? Saan naman? Sad nga nito. Muli namang tanong ni Jerome habang nakatitig nga sa mga mata ng batang si Nathan. Opo, parang nandito lang sa utak ko yung abogado na word kaya lang hindi ko po alam kung saan. Sagot naman ni Nathan na nagsimula na ngang magpaikot-ikot upang maabot nga ng kanyang utak kung saan narinig ang salitang abogado. Dahil sa reaksyon ng bata, naghalo nga ang lungkot at ngiti kay Jerome at Gina. Napangiti silang pareho na sakto namang nagtama ang kanilang mga paningin. Unang binawi nga ni Gina ang kanyang paningin dahil naramdaman nga nito sa kanyang kamalayan ang hiya kasabay ng mabilis na pagtibok nga ng kanyang puso. Tumalikod na nga lamang siya para ihanda na nga ang kakaning niluto nga kaninang umaga para makakain man lang si Jerome. Masayang pinagsaluhan nilang tatlo ang kakaning malagkit na inihanda nga ni Gina sa hapag. Kahit saglit lamang ay nakalimutan na nga nila ang problemang dapat bigyan ng solusyon sa mas madaling panahon. Nagawa pa nga ni Jerome ang magbiro upang mapangiti man lamang ang kanyang mga kaharap. Sa unang pagkakataon ay humagalpak ng tawag si Nathan o kilala nila Gina at Jerome ngayon bilang si Boy na biglang nagpalungkot naman sa puso ni Jerome. Dahil ang tawa ni Boy, halos katulad ng tawa ng kanyang nawawalang anak na si Nathan. Bahagyang natahimik nga si Jerome habang patuloy na isinusubo nga ang natirang kakanin sa kanyang plato. Ngumiti naman si Gina dahil ito rin ang unang pagkakataon na marinig nga niyang tumawa ang alaga. Akma na ngang tatayo si Jerome mula sa kinauupuan upang magpaalam saglit. Lamang ay may kinuha nga ito sa kanyang sasakyan at ibinigay kay Gina ang mga napamili nga nitong grocery para sa mag-ina. Hindi pa nga sapat yun sa palagay ni Jerome, kaya tumugot pa nga ito ng pera mula sa kanyang pitaka at muling iniabot kay Gina. Kagaya ng sinabi ko,
Huwag muna kayong babalik sa palengke para sa kaligtasan nyo. Gamitin nyo muna tong pinamili ko hanggang sa pagbalik ko dito. Uuwi muna ako ng Maynila dahil may aasikasuhin pa ako. Pero pangako, babalik ako. Kaagad nasambit nga ni Attorney Jerome habang tinutulungan nga si Gina at Boy na maibaba nga ang lahat ng pinamimili nga niya mula sa sakyan. Sir, sobra-sobra na po tong tulong nyo. Pero maraming salamat po dahil malaking tulong po talaga to sa amin ni Boy. Kailangan po kasi namin kaya hindi na po ako tatanggi. Mahihiyaman tinanggap na nga ni Gina ang mga tulong nga na ipinaabot ni Jerome dahil alam niyang kailangan nila ito ngayong nasa balag-alanganin nga ang buhay nila. Makalipas ang ilang sandali ay nagpaalam na nga si Jerome sa dalawa. Hindi maintindihan ni Jerome ang sarili dahil may lungkot at kaba sa puso niya. Naisip niya ang posibleng mangyari sa susunod nga ng mga araw kayong nakita nga ng dalawa niyang mata ang kalagayan ng mag-ina. Wala nga silang ibang kasama. Habang nasa hotel si Jerome at naghahanda nga sa kanyang pagbalik, ay hindi mawala sa kanyang isipan ang mag-inang sina Gina at Boy. Nahahabag at nadudurog nga ang kanyang puso sa tuwing naiisip nga ang kalagayan ng mag-ina. Subalit wala nga siyang magawa dahil kailangan din ang kanyang presensya sa Maynila. Kailangan na nga niyang makauwi na naaayon nga sa nakatakdang schedules and appointment nito. Huwag kayong magalala, babalik ako, babalikan ko kayo. Usal nga ni Jerome sa sarili habang hila-hila ang maliit na maleta palabas ng hotel patungong paliparan. Pero naalala nga niya muli ang nangyari nga kanina nang magpaalam nga siya sa dalawa. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili na mahawakan nga kanina ang mainit na kamay ni Gina. Gusto lang sana niyang pagaanin ng loob nito dahil nakikita nga niyang pag-aalala mula sa magandang babae na ina nga ni Boy. Naiba rin ang pakiramdam niya sa batang yon. Nahiya pa nga sa kanya si Gina kanina at pinamulahan pa nga ng pisngi. Dahil doon, bahagyang napangiti nga si Jerome dahil lang cute ng babae. May ilang oras din ang biyahe ni Jerome. Nakarating na nga ito sa kanilang bahay at masaya itong sinalubong ng kanyang ina. Kaagad itong dumiretso sa kanyang silid upang magpahinga para sa mga gagawin bukas sa kanyang opisina. Nanibago si Jerome sa kanyang sarili dahil may bagong pinagkakaabalahan nga ang kanyang utak maliban sa mga nakagawian na isipin noon. Ang maginang Gina at Boy ay kaparte na nga sa kanyang mga iniisip simula pa kahapon sa Mindanao hanggang sa pag-uwi niya sa Maynila, kahit sa kanyang paliligo hanggang sa kainan at hanggang sa opisina. May 1 linggo pa lamang sa Maynila si Jerome mula sa kanyang biyahe. Bigla nga itong nagpaalam sa kanyang ina na babalik ng Mindanao para nga sa isang mahalagang lalakarin doon. Nagsimulang mag-usisa si Doña Aurora. Subalit walang sinabi si Jerome tungkol sa maginang bago nga niyang kakilala at tinulungan. Naging biglaan lamang ang kapasyahan ni Jerome kinaumagahan nang naging laman nga ng kanyang panaginip kagabi ang batang si Boy. At dahil nga sa panaginip na yon, nagsimula na nga na naman siyang mag-alala ng labis sa kalagayan ng mag-ina. Kailangan makabalik ako doon sa mas lalong madaling panahon. Walang ibang tutulong sa kanila kundi ako lang. Bulong nga ni Jerome sa sarili na animoy isang ama na nag-aalala sa kanyang naiwang mag-ina. Narating na nga ni Jerome ang lugar ng maginang Gina at Boy. Subalit bago nga ito tumuloy sa tinitirahan ng mga ito, naisipan muna niya ang dumaan sa isang grocery upang mamili nga ng mga pagkain. Mabilisan lamang ang pamimili ni Jerome dahil excited na nga rin siyang makita ang mag-ina. Hindi maintindihan ni Jerome kung bakit, basta't ang alam niya, nag-aalala nga siya ng husto gayong hindi niya ito nakita at wala siyang balita sa loob ng 1 linggo. Papasok na nga sana ang sinasakyan ni Jerome sa isang makitid na daan patungo sa bahay ni Gina nang may biglang humarang na tao upang pigilin ang pagpasok ng sasakyan sa lugar. Kaagad na nagtanong ang driver
sa taong nakaharang kung bakit. "Boss, anong problema? Bakit hindi kami papapasukin?" Kagad na tanong nga ng driver. "Hindi pa muna sa ngayon, boss, dahil papalabas pa ang isang fire truck." Mabilis na tugon naman ng taong nakaharang. Pagkarinig ni Jerome sa salitang fire truck, ay kaagad nga niyang binuksan ang sasakyan at mabilis na tinakbo ang daan patungo sa bahay nila Gina at Boy. Sobrang nag-aalala siya. Doon niya nakita ang halos lamunin na nga ng malaking apoy ang buong kubo. Walang ibang inisip si Jerome kundi ang makitang mag-ina, kaya't nagsusumigaw na nga ito sa kahahanap nga sa dalawa. "Gina, Boy, nasan kayo?" Paulit-ulit na sigaw nga ni Jerome, ngunit walang sumasagot. Hanggang sa nagawa na nga niyang ikutin ang buong bahay, sa kabila ng lumalakas na apoy, biglang napahinto si Jerome sa kanyang pag-iikot nang makitang nakaupong nagyakapan nga ang mag-ina habang tinitignan nga ang bahay na halos maabo na. Hindi mawari ni Jerome ang mararamdaman ng masaksihan ang kalunos-lunos na pinagdaanan ngayon ng mag-ina. Dahil sa hindi mawaring pakiramdam, halos lundagin na nga niya ng ilang hakbang ang kinaroroonan ng mag-ina upang maalalayan nga ang mga to. Laking gulat naman ni Gina at Boy nang makita sa kanilang harapan si Jerome. Hindi napigil ni Jerome ang kanyang sarili kaya't kaagad niyang nayakap nga ang dalawa. Sir, salamat po at narito ka. Wala na po kaming bahay ni Nanay Gina. Mangiyak-ngiyak nga na wika nga ni Boy habang si Gina naman ay nananatiling nakaupo sa isang malaking ugat ng mangga na hawak nga ang isang sakong damit na kanilang naisalba mula sa sunog. Wala nang maisip na sasabihin pa si Jerome dahil siya man hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Sa kanyang isip ay walang puso ang mga taong gumawa nito sa mga taong walang kalaban-laban katulad nila Gina at Boy. Saglit lamang ay iniwan nga ni Jerome ang mag-ina at nilapitan ng isang tao na sa paniniwala nga nito ay isang investigador sa sunog. At doon din napagalaman nga ni Jerome na sinadya ang pagsunog sa bahay nila Gina, gayong nakita na nga sa investigasyon ng ilang galon ng gasolina na itinapon lamang sa malapitan. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, kaagad na binalikan nga ni Jerome ang mag-ina at saka inalalayan nga patungo sa kanyang sasakyan. Nag-aalalang sambit nga nito, "Gina, Boy, doon na muna kayo sa hotel na tinutuloyan ko habang inaayos ko pa ang lahat. Sa palagay ko, kailangan nyo nang umalis sa lugar na to dahil delikado na para sa buhay nyo." Suwestyon naman ni Jerome para sa kaligtasan ng mag-ina. "Sir, hindi po pwede dahil wala kaming ibang mapupuntahan. Wala rin kaming pera para maghanap ng matitirahan." Nag-aalalang saad nga ni Gina habang yakap nga ang anak-anakan na si Boy na animoy tulala dahil sa pangyayari. "Huwag kang mag-alala. Ako nang maghahanap ng paraan. Ang mahalaga ligtas kayo." Wika naman ni Jerome upang mapanatag na nga ang loob ng dalawa at para naman mapanatag na rin ang loob niya. Sa kanyang mga suwestyon ay napapayag naman ni Jerome si Gina at Boy na sasama na nga lamang sa kanya sa Maynila upang doon na nga mamuhay ng tahimik matapos ang investigasyon sa nangyaring pagsunog nga ng kanilang bahay. Ayon sa resulta, sinadya yon ng ilan na katao na hindi kilala sa kanilang lugar. Buo ang paniniwala nga ni Jerome na iisa lang ang suspect sa pangyayari at sa mga taong humahabol noon kay Boy malapit nga sa night market. Dahil dito ay hindi na nga nagdalawang isip pa si Jerome na tulungan ng mag-ina upang mailigtas ang mga buhay nito mula sa kapahamakan. Dala ng mga taong galit sa kanila, mabilis ang mga pangyayari at mabilis din ang naging desisyon nga ni Jerome na pagtulong kay Gina at Boy. Dinala niya ang dalawa sa kanyang townhouse upang doon tumira. Walang kaalam-alam ang kanyang inang si Doña Aurora sa kanyang mga pinagagagawa ngayon, ngunit wala siyang balak na ilihim ito. Aayusin muna niya ang lahat bago ipaalam sa kanyang ina. "O siya, kayo na lamang muna dito ang bahala sa bahay. Ito lang maging tirahan nyo. Bukas makalawa babalik ako pero ipapadala ko na nga ang pangangailangan nyo." Wika nga ni Jerome habang naghahanda na nga na umalis pa uwi nga sa kanyang bahay. "Salamat po, sir.
Hindi po namin makakalimutan ang kabaitan niyo. Wika naman ni Gina na kahit papaano naibsan nga ang pag-aalala at problema. Unti-unti na nga siyang nagkakaroon ng paghanga sa attorney dahil sobrang bait nga nito. Pagkatapos ng kanilang maikling pag-uusap ay hinatid na nga ng dalawa si Jerome hanggang sa garahe. Masayang nagpaalam sila sa isa't isa kasabay ng mga ngiti sa kanilang mga labi. Nay, ang bait talaga ni Sir Jerome, no? Pakiramdam ko matagal na siyang natin kakilala pero hindi ko alam kung saan eh. Parang narinig ko na po ang pangalan niya pati ang boses niya. Parang nakita ko na noon pa ang mukha niya. Wika nga ni Boy habang tinitignan nga ang papalayong sasakyan ni Jerome. Hay nako anak, kung ano na naman ang pumapasok sa isip mo. Baka nangangarap ka lang na maging tatay si Sir Jerome kaya ganyan ang pakiramdam mo. Pabirong wika naman ni Gina, kasabay ng pagyaya nga niya kay Boy na bumalik sa loob ng kanilang bagong tirahan. Baka nga po, Nay. Siguro ang saya-saya ko kung siya ang magiging tatay ko dahil kung titignan naman, hindi hamak na bagay kayo ni Sir Jerome. Pag nagkataon yun, Nay, may tatay na ako, may nanay pa ako. Nakangiti namang sambit ni Boy sa mga katagang yon na nagpabigla naman sa kalamnan ni Gina. Hoy anak, huwag kang magbiro ng kanyan. Kapag nandyan si Sir Jerome, nakakahiya sa kanya. Biglang saway naman ni Gina sa tinuran nga ng bata. Hindi naman po nakakahiya yun, Nay eh. Gusto ko lang po talaga na may nanay at tatay ako. At ang gusto ko, sana ikaw yun at saka si Sir Jerome. Sambit naman ni Boy na biglang nagpalungkot nga sa mukha nito. O siya, sige na. Huwag ka nang malungkot, ipagpatuloy pa rin natin ang pagdarasal at hihingin natin sa Diyos na sana mahanap ka na ng totoong mong magulang. Bahagyang wika nga ni Gina upang maibsan ang kalungkutan nga ni Boy. Bakit, Nay? Ayaw mo na ba sa akin? Biglang tanong nga ni Boy kay Gina. Hoy, wala akong sinabing ganyan ha. Ang sa akin lang maging masaya ka at makumpleto ang pagkatao mo. Iba pa rin yung nasa totoong pamilya ka. Ikaw lang ang iniisip ko. Biglang bawi naman ni Gina dahil nakikita nga nitong seryosong bata sa pagtatanong nga nito sa kanya. Opo, Nay, pero sa ngayon sapat na sa akin na ikaw ang nanay ko at nakakasama ko. Salamat po at hindi niyo po ako pinabayaan. At iniligtas niyo po ako sa mga masasamang tao. Sana mahuli na po sila para makalabas na yung ibang bata sa barracks. Sagot naman ni Boy na mas lalo pang nagpahabag kay Gina. Medyo mahaba-haba ang usapan ni Gina at Boy sa mga sandaling yun habang si Jerome naman ay hindi na maintindihan ang kanyang sarili dahil bago pa lamang silang tatlo na magkahiwalay ay kaagad na nga niya itong naiisip. Lagi niyang nakikita sa kanyang balintataw ang mababait na mata ni Boy at ang mga pigil ng ngiti ni Gina. Hindi pa nga siya nakarating sa kanyang bahay ay naisip na nga nitong balikan ang dalawa sa kanyang townhouse kinabukasan. Pagkarating nga ni Jerome sa kanilang bahay ay kagad nga itong umupo sa kanyang work table upang buksan sa computer ang isang online grocery at doon na nga pinamili ang lahat ng pangangailangan nila Gina at Boy sa townhouse at napansin kagad ito ng kanyang ina. Aba anak, nandito ka na pala, parang abalang-abala ka ngayon ah. Kamusta ang lakad mo sa Mindanao? Kagad na tanong nga ng ina ni Jerome habang siya ay abala sa pag-order ng mga groceries at kitang-kita yon ng mag-ina. Opo ma, medyo may problema lang ng konti. Tugon naman ni Jerome na nakatutok pa nga rin sa kanyang computer. Problema? Anong problema ba yan anak? At parang walang tigil yata ang order mo dyan ng mga groceries. Kailan ka pa natutong mag-grocery? Nagtatakang tanong muli ng ina ni Jerome. Ma, tatapusin ko lang ito at papadeliver ko na sa townhouse. At saka mag-uusap tayo. Alam kong maiintindihan mo ko ma. Matapos makiusap ay hinalikan nga kaagad ni Jerome ang noon ng ina. Nahudyat ng time out muna sa mga katanungan dahil mahina ang kalaban. Sa ganoong aksyon ni Jerome ay naintindahan nga kaagad ito ni Doña Aurora. Kaya naghintay na nga lamang ito sa sala at doon inaaliw ang sarili kasama ang kanyang mga alagang aso. Hindi nagtagal ay natapos na nga ni Jerome ang pag-order ng groceries
at ipapadeliver na nga niya ito sa kanyang townhouse kung saan nakatira ngayon si Gina at Boy. At bago bumaba para kausapin ang kanyang ina, ay tinawagan muna ni Jerome ang mag-ina upang ipaalam nga ang parating na deliver para sa kanila. Masaya si Jerome na ginagawa ang bagay na ito dahil pakiramdam niya, ginagampanan niya ang papel bilang isang padre de pamilya. Matagal na panahon na nga na hindi niya ito ginagawa dahil mula nang yumao ang kanyang asawa at nawala ang kanyang anak na si Nathan, ang lahat ng gawaing bahay at pagdedesisyon sa mga bilihin ay inaasa na nga lamang niya sa kanyang ina. Ang kanyang gawain sa loob ng maraming taon ay ang magtrabaho at magbiyahe sa kung saang lugar na gugustuhin nito upang malibang ang sarili at pagbabakasakali na matagpuan ang nawawalang anak na si Nathan. Walang balak na itago nga ni Jerome sa ina sina Gina at Boy, kaya't kinausap nga niya ito ng masinsinan upang maintindihan ang kanyang desisyon. Jerome anak, alam mo kung ano ang dapat? Malaking obligasyon yan. Pero alam kong kaya mo. Ikaw na ang bahala. Susuportahan kita. Dalangin ko lang ay hindi ka nakapulot ng bato para ipugpok dyan sa ulo mo. Paalala nga ni Doña Aurora sa kabila nga ng pagsuporta nito sa naging hakbang ng anak. Opo ma, sigurado po akong mabait silang tao. Nararamdaman ko rin yun. Kaya hindi ako nagdalawang isip na tulungan sila. At isa pa, hindi ko alam kung bakit pero sobrang gaan ang pakiramdam ko sa batang si Boy. Paniniguro namang wika ni Jerome sa kabila ng bahagyang paghalinlangan ng ina. Makalipas ang usapang yun, naging panatag na nga ang loob ni Jerome na ibigay ang lahat ng tulong na kakailanganin nga nila Gina at Boy. Sa loob ng 1 linggo, ay halos gabi-gabi niyang chinecheck ang mag-ina hanggang napag-isipan nga nitong papasukin sa trabaho si Gina upang may pagkakaabalan nga at malibang ang sarili. Habang si Boy naman, ang kinuhanan nga niya ng isang home study tutor upang matuto itong sumulat at bumasa. Mula sa ideyang yon, ay unti-unti na ngang naramdaman nga ni Jerome na nahulog na ang kanyang kalooban kay Gina. Napansin na nga nito ang likas na kagandahan ni Gina dahil sa panibagong pananamit nito mula nang maipasok nga nito sa trabaho sa candy factory ng kanyang ina. Madaling natutunan ni Gina ang gawain hanggang sa nakasanayan na nga nito ang trabaho na naging kaparte nga ng kanyang paglago. Hanggang sa namalaya na nga lamang nila Jerome at Gina na palagi na pala silang magkasama na umaalalay sa pagbigay ng bagong buhay kay Boy. Tila nakabuo na nga sila ng isang maganda na pagkakaibigan at hindi nila akalain na espesyal na pagtitinginan. Hi, maaga ka bang lalabas mamaya? Pagkunway tanong nga ni Jerome kay Gina habang kausap nga ito sa telepono. Oo, wala naman kasi kaming overtime ngayon eh. Tugon naman ni Gina. Kung ganoon, sasama kayong dalawa ni Boy sa akin sa bahay dahil birthday ni Mama. Kagad namang sagot ni Jerome at hindi na nga hinintay pa na mag-isip si Gina dahil buo na nga ang kanyang pasya na ipapasyal niya ang dalawa sa kanilang buhay. Hindi ba nakakahiya doon sa bahay niyo, sir? Hindi naman kami imbitado. Nahihiyang wika nga ni Gina sa kabilang linya. Anong hindi imbitado? Ako na nga ang nag-iimbita sa inyo. Natatawang sagot nga ni Jerome. At dahil sa usapang yun, pareho nang tumawa sina Gina at Jerome. Una nitong sinundo si Gina mula sa candy factory at pagkatapos ay sinundo na nga rin nilang dalawa sa townhouse si Boy upang sabay na nga silang pumunta sa malaking bahay ni Jerome. Habang pinabaybay nga ng sasakyan ni Jerome ang daan patungo sa kanilang bahay, ay kapansin-pansin ang panay kwento ni Boy na para bang may pagbabago sa kanyang pag-uugali. Ang dating tahimik na bata na tila na trauma nang dahil sa kanakaraan, ngayon ay may kadaldalan na at parang nakalimutan na nito ang kaba at takot na pinagdaanan noon nang nasa Mindanao pa nga ito. Nay, parang napuntahan ko na po tong lugar na to.
Biglang wika nga ni Boy habang nagmamasid sa malalaking gusali na kanilang tinaraanan. Anong napuntahan? Ngayon ka nga lang nakalabas mula sa townhouse. Sambit naman ni Gina habang inaaninag nito ang mata ng anak-anakan. Opo, Nay, pero siguro po sa panaginip ko lang to nakikita. Sagot naman ni Boy, dahilan upang magtanong naman si Jerome sa bata habang nagmamaneho. Bakit, Boy? Marami ka bang napapanaginipan? Payak pero nagtataka namang tanong ni Jerome. Opo, kagaya po nito. Malalaking gusali, maraming sasakyan, at saka yung pabalik-balik na panaginip ko na malaking bahay. Sagot naman ni Boy or Nathan habang patuloy na nakatingin sa labas ng sasakyan. Bahagyang natahimik nga si Jerome at Gina at nakikiramdam lamang sa bawat sabihin ng bata. May ilang sandali pa ay biglang naapakan nga ni Jerome ang brake ng sasakyan nang marinig na inaawit nga ni Boy ang paboritong awitin ni Nathan. Sa tuwing nasa loob nga ito ng sasakyan, biglang kinilabutan nga si Jerome at hindi alam ang gagawin kaya't biglang itinabi nito ang minamanehong sasakyan. Boy, bakit alam mo ang awiting yan? Mabilis na tanong nga ni Jerome sa batang paslit. Parang bigla lang po pumasok sa isipan ko Parang alam ko po ang awit pero hindi lahat. Bakit po, sir? May problema po ba sa ginagawa ko? Nagtatakang tanong naman ni Joy sa naging reaksyon nga ni Jerome. Wala naman. Sorry, may naalala lang ako. Payak na sagot lang naman ni Jerome at saka muling itinuloy ang pagmamaneho. Medyo mahaba-haba rin ang kanilang biyahe hanggang sa marating na nga nila ang mansyon kung saan gaganapin ang kaarawan ng ina ni Jerome. Habang papasok ang sasakyan, sa isang malawak na hardin ay kapansin-pansin naman ang pagiging tahimik ni Boy. O Boy, kanina ang daldal mo Ngayong nandito na tayo, tatahi-tahimik mo na naman. Huwag kang mahiya at bahay namin to at welcome kayo dito. Nakangiting wika nga ni Jerome upang ipanatag nga ang loob ng bata. Subalit parang wala itong narinig at patuloy lamang itong nakatingin sa paligid na parabang may kung anong ala-ala ang hinuhugot nga nito mula sa kanyang isipan. Laking gulat na nga lamang ni Jerome nang marinig mismo sa bibig ni Boy ang hindi nito inaasahang marinig. Mahina subalit klaro ito sa pandinig ni Jerome. Daddy, Lola, Yaya. Pabalik-balik na sambit ni Boy habang may mumunting butil na luha sa kanyang mga mata. Hindi nakakibo si Gina at Jerome sa kanilang narinig, kaya't muli na namang tinanong ng dalawa si Boy kung sa panaginip din ba niya naaalala ang mga katagang yun. Opo, Nanay Gina. Lagi ko pong sinasabi yun sa panaginip ko. Pati po itong bahay napapanaginipan ko rin Nagtataka na nga po ako Wika nga ng bata na halatang kabado na ang kanyang dibdib. Muli pa sanang kausapin ni Jerome si Boy, subalit papalapit nga sa kanila ang kanyang inang si Doña Aurora. Kaya mas pinili ni Jerome ang kumalma upang maipakalala nga ng maayos sa kanyang ina ang batang si Boy at si Gina. Ngunit hindi pa man nakapagsalita si Jerome, ay parang posting na pa ako na nga sa kinatatayuan si Doña Aurora nang makita sa loob ng sasakyan si Boy. Napasinghap din ito. Si Jerome at Gina ay hindi rin nakakibo sa reaksyon ng Doña habang titig na titig nga ito sa batang kasama nila. Nathan, apo ko, mahina ngunit klarong sambit ni Doña Aurora. Habang patakbong tinungong sasakyan upang yakapin ang bata, mabilis namang inawat ni Jerome ang ina, sabay sabing, hindi si Nathan ang nasa loob ng sasakyan. Ma, hindi si Nathan yan. Siya yung sinabi kong anak ni Gina na tinulungan ko. Pilay siya, Ma. Hindi siya nakakalakad ng maayos. Si Nathan hindi pilay. Halos mangyak-ngyak nga rin si Jerome sa pagpapaliwanag sa kanyang ina. Sa kabila ng mga agam-agam nito, simula pa kanina sa kanilang biyahe mula townhouse, maraming bagay siyang narinig mula kay Boy na nakasanayang gawain nga ni Nathan habang sumasakay sa sasakyan na kasama nga siya. So sorry, Gina.
Sorry din boy, I'm very emotional. Siguro namimiss ko lang ang apo ko. Kagad na paghingi ng despensa ni Doña Aurora sa kanyang mga bisita. Mabilis na natapos ang birthday party sa mansyon na yun, subalit ang batang si Boy ay hindi natagalan ng kapaguran, kaya't nakatulog na nga ito. Habang si Jerome at Gina ay nag-uusap pa nga sa mga kaganapan kanina, nang biglang lumapit nga sa kanila si Doña Aurora. Gina, maaari kayong dumito na magpalipas ng gabi at bukas na lang kayo uuwi sa townhouse. Suwestyon nga ni Doña Aurora habang nakatingin ang mga mata nito sa direksyon kung saan nakahiga ang bata. Salamat po ma'am, kaya lang may klase pa bukas ng umaga si Boy eh. Tugon naman ni Gina sa imbitasyon ni Doña Aurora. O siya, ako na lang ang bibisita sa inyo sa ibang araw. Sagot naman ni Doña Aurora. Sige po ma'am, hihintayin ka po namin doon, maghahanda ako ng masarap na kakanin. Masayang wika naman ni Gina. Gusto ko yan, sige bukas. Payak na wika nga ni Doña Aurora at sa kanilapitan nga at hinalikan ang natutulog na si Boy bago nga ito pumasok ng bahay. Sa nakitang yun ni Jerome ay may kung anong malamig na bagay ang humaplos sa kanyang puso dahil siya man ay may nakatagong palaisipan kung sino ba talaga si Boy sa kanilang buhay. Matiwasay na naihatid nga ni Jerome ang mag-ina sa townhouse at siya naman ang inimbetahan ni Gina na doon na nga lamang magpalipas ng gabi. Medyo nag-alangan pa nga si Jerome, subalit napilit nga siya ni Gina dahil gabi na nga kung magmamaneho pa nga ito pabalik sa kanilang malaking bahay. Si Jerome na nga mismo ang bumuhat sa tulog na katawan nga ni Boy upang madala nga ito sa kwarto. Habang si Gina naman ay inaayos nga ang kwarto ni Jerome upang makapagpahinga na nga rin ito. Hindi mapakali si Jerome sa kanyang naramdaman dahil sa oras na yon, titig nga siya kay Gina na parabang gusto niyang yakapin ito habang inaayos ang posisyon ng katawan ni Boy sa tulugan. Napabuntong hininga na nga lamang si Jerome bago na nagsimulang magsalita. Talagang mahal na mahal mo ang anak mo. Pakunoy wika nga ni Jerome. Oo, siya ang tanging kaligayahan ko. Sa kanya ko natutunan ng piliin sa lahat ng panahon ng mabuhay, gaano man kahirap. Sagot naman ni Gina habang hinahaplos nga ang bata. Hindi na sumagot si Jerome at tinitigan na nga lamang ang buong mukha ni Gina at kaagad niya itong niyakap at hinalikan sa noo. Hindi nakagalaw si Gina sa ginawang paghalik sa kanya ni Jerome dahil hindi na nga rin niya kontrolado ang kanyang naramdaman. Naramdaman na nga lamang niyang nakayakap na nga sa kanya si Jerome at nagsimula ng maglapat ang kanilang mga labi hanggang sa mangyari ang hindi nila inaasahan. Kinaumagahan ay unang nagising si Jerome at nakahanda na nga ang kanilang almusal. Halos hindi makatingin sa kanya si Gina dahil sa hiya. Huwag ka nang mahiya, mahal ko. Alam ko na ang totoo. Malambing na wika nga ni Jerome habang dahan-dahan na itinataas nga ang mukha ni Gina. Anong totoo? Nagtataka na tanong nga ni Gina. Mahal ko, alam kong hindi mo totoong anak si Boy. Ramdam ko yun, kahit hindi mo aminin ay alam ko. Nakangiting wika nga ni Jerome na naging dahilan upang mamula pa nga sa hiya si Gina. Mula sa mga sandaling yun, hindi na nga magkanda-ugaga pa sa pag-asikaso si Jerome sa maginahabang pinakikinggan ng mga kwento ni Gina kung papaano dumating sa buhay niya si Boy. Hindi na nagtanong pa si Jerome dahil naintindihan nga niyang lahat. Pagkus, hinalikan na nga lamang niya si Gina sa bagiging mabuting puso nito. Ang sana ay isang gabi na nga lang ni Jerome sa townhouse ay nadagdagan pa ng ilang gabi at doon na nga nila napag-usapan ni Gina ang lahat sa kanilang buhay hanggang sa kasalukuyang sitwasyon at karamdaman ni Boy. Paalis na nga sana si Jerome nang dumating ang kanyang inang si Doña Aurora, kaya muli na nga lamang itong bumaba sa kotse at muling pumanhik sa loob ng townhouse upang samahan ng ina na may dala pang ang mga pagkain. Naabutan nga ni Doña Aurora na nasa isang sulok nga si Boy na nag-aaral online
kaya tahimik lang itong sumenya sa bata. At ngumiti din ito, pabalik nga sa kanya. Saglit lamang ay biglang pinatay nga ni Boy ang computer at halos lumandag nga ito sa saya. Palapit nga sa kinuupuan ito ni Aurora. Kaagad na nagyakap nga ang dalawa, na animoy matagal na ngang nagkakilala. Kitang-kita yun ni Jerome at Gina sa dalawa nilang mata. At ang ikinabigla nilang lahat nang tawagin ni Boy na Lola, si Doña Aurora. Lola, mabuti naman po at dumating na po kayo. Malakas na wika nga ni Boy habang kayakap nga ang Doña. Niyakap naman ni Doña Aurora ng buong higpit ang bata. Sa hindi inaasahang pangyayari, biglang nanginig ang buong katawan ni Boy na animoy may kinakatakutan na hindi mawari kung ano ang dahilan. Nagsimulang mataranta ang lahat, lalo na nga si Jerome, kaya't mabilis nga niyang kinarga ang bata at isinakay nga sa sakyan upang dalhin sa pagamutan. Habang binabaybay ng sasakyan, ang daan ay biglang nawalan nga ng malay si Boy. Dahilan upang mataranta na nga rin si Gina at Doña Aurora. Bilisan mo Jerome, bilisan mong pagpapatakbo ng sasakyan, baka kung anong mangyari sa bata. Pasigaw na saad na nga ni Doña Aurora kay Jerome habang si Gina naman ay halos maiyak na nga sa takot dahil parang lantang gulay na nga ang katawan ng bata. Tinumbok kaagad ng sasakyan ni Jerome ang emergency room at mabilis naman silang inalalayan ng mga hospital staff upang maipasok nga ang bata sa ER. Jerome, bakit ganun si Boy? Anong nangyari sa kanya? Nagsimulang umiyak si Gina dahil sa sobrang pag-alala nito sa bata. Hintayin natin ang doktor. Siya ang makakapagsabi kung ano ang kondisyon ni Boy. Sagot naman ni Jerome habang hawak nga ang kamay ni Gina. May ilang oras ding naghihintay sina Jerome, Gina at Doña Aurora sa labas ng ER bago lumabas ang doktor at kaagad nila itong nilapitan at kinausap. Magkaroon pa ng follow-up laboratory and testing ang bata. Pero ang initial findings ay may temporary amnesia ang bata dahil sa trauma sa kanyang ulo. Bumabalik na ang kanyang alaala subalit hindi pa ito kayang abutin ng kanyang isip. Pinipilit niyang maalala ang dahilan ng kanyang panginginig at biglang pagkawala ng malay. Sa tulong ninyo ay maibabalik na ng maayos ang alaala ng bata. Medyo kinakabahan nga na paliwanag ng doktora at ang tanging sagot na nga ng tatlo, Opo, Dok. Sa isip nga ni Gina ay papaano niya matutulungan ang anak-anakan gayong hindi nito alam ang pinagmula ng bata. Tinanggap niya ito ng buong buo na wala man lamang kaalam-alam tungkol sa kanya. Ngunit iba ang nasa isip ni Jerome. Dahil simula kahapon ay unti-unti na nga niyang nakukumpirma kung ano talaga ang koneksyon niya sa batang niligtas. Habang si Doña Aurora naman ay may agam-agam na natutulungan nga niya ang bata dahil napakagaan ang pakiramdam nga niya para dito. Kahit siya, nanibago rin sa kanyang pakikitungo sa bata gayong bago lamang niya ito nakilala at nakita. Jerome anak, mahinang tawag nga ni Doña Aurora sa anak at kagad na maglumapit si Jerome. Bakit ma? Payak nga na sagot ni Jerome. Anak, hindi ko gusto ang naramdaman ko pati na ang iniisip ko. Baka magkamali ako. Pero malakas talaga ang pakiramdam ko na ang batang ito ay sinitan. Please, do the right thing as soon as possible. May mga bagay siyang sinasabi pati na ang paraan niyang pagtawag sa akin ng lola. Halos magkapareha kay Nathan dati. Pabulong nga na wika ni Doña Aurora. Malapit nga sa tenga ni Jerome. Ako rin ma. Kaya lang takot din ako magkamali. Pero dinig na dinig ko ang pag-awit niya sa paboritong awitin ni Nathan habang nasa sasakyan noon. Pati na ang pagsabi niyang nakikita niya sa panaginip niya ang bahay natin at ang pagtawag niyang daddy, lola at yaya na parang si Nathan noon. Pabulong ding wika ni Jerome sa kanyang hinahabang nakatingin nga kay Gina na hawak-hawak ang kamay ng anak-anakan. Kay Gina ba talaga ang bata? Diretsahang tanungan na nga ni Doña Aurora kay Jerome. Bakit mo naman itanong yan ma? Pakunway tanong nga rin ni Jerome sa ina. Dahil kung hindi kay Gina yan, malakas ang posibilidad na si Nathan ang batang yan Jerome.
Direktang sagot nga ni Doña Aurora sa tanong ni Jerome. Ma, sinabi na sa akin ni Gina na hindi niya anak si Boy at hindi niya alam ang pinagmulan nito dahil napulot niya lang ang bata na isinilid sa sako nang walang malay. Base sa kwento ni Boy, matagal na nga siyang nasa puder ng sindikato. Tumakas siya kaya tinangkaan na nga lamang siyang patayin at sinunog din ang kanilang kubo kaya tinulungan ko sila. Mahaba-habang kwento ni Jerome na nagpaluhangan ng labis sa kanyang ina na si Doña Aurora. Kumilos na tayo, Jerome, para malaman natin ang totoo sa mas madaling panahon. The DNA maybe. Muling utos nga ng Doña sa kanyang anak. Opo ma, gagawin ko kung anong naiisip mo. Ipapa-DNA natin si Boy pero hihintayin muna natin na magising siya at kakausapin ko ukol dito si Gina. Siyempre ayoko naman silang biglain. Sagot naman ni Jerome sa inang nagkukumahog nga na malaman ang katotohanan. Makalipas ang masinsinang pag-uusap, nang mag-inay kaagad nga silang lumapit kay Gina na nasa tabi lamang ni Boy na patuloy pang nanghihina na nakahiga lamang. Nakatayo lamang silang tatlo sa gilid ng kama ni Boy nang biglang nagsalita ito kahit nakapikit ang kanyang mga mata. Tati, Lola, Yaya. Paulit-ulit nga yun na binibigkas ng bata ang mga salitang yun na muling nagpabigla sa mag-inang Doña Aurora at Jerome. Jerome, ganyan na ganyan si Nathan kapag natutulog, di ba? Naluluhang wika na nga ni Doña Aurora at kagad itong napayakap kay Jerome. Dahil dito ay nagsimula na ngang nag-uumiyak si Doña Aurora dahil sa nadaramang labis na pagkahabag sa bata sa paniniwalang si Nathan ito habang si Jerome naman ay napayakap nga rin sa kanyang ina dahil hindi nga rin ito mapigil ang kahapon pang iniisip tungkol sa batang si Boy. Anak please, wag na nating patagalin pa to. Gawin mo na kung ano ang tama para malaman natin ang totoo. I don't want to invest feelings kung hindi ako sigurado pero may sinasabi ang puso ko anak. Muling hiling nga ni Doña Aurora kay Jerome. Tumango-tango naman ang lalaki. Opo ma, gagawin ko po ang tama dahil may sinasabi din ang puso ko. Kagad namang tugon ni Jerome sa hiling ng ina. Kagad na kinausap nga ni na Doña Aurora at Jerome si Gina para sa DNA test. May Boy at pumayag naman ito sa kabila ng kanyang pagdadalawang isip at agam-agam. Jerome, kung hindi si Boy ang batang hinahanap ninyo, magbabago ba ang pagtingin mo sa kanya? Nag-aalala lang tanong nga ni Gina. Of course not, Gina. Pangako yan. Itutuloy ko pa rin ang pagtulong ko sa inyo upang maging maayos ang buhay niya. Lalo na't tinanggap mo na ako sa buhay mo. Magiging anak pa rin natin siya. Sagot naman ni Jerome sa mga pag-aalinlangan nga ni Gina kasabay ng paghalik nga nito sa noo ni Gina. Salamat Jerome. Salamat. Paulit-ulit nga nasambit ni Gina. Ngayong pinanghahawakan na nga ang pangako ni Jerome. Bago pa man makalabas ang ospital si Jerome, ay kumpleto na nga ang lahat ng kailangan nila para sa DNA testing. Sa kabila ng lahat, ay may kaba pa ring naramdaman sa posibleng resulta, subalit buo ang kanilang loob na hintayin ito. Ngunit bago pa man lumabas ang resulta ng DNA test, ay muli na namang nagsalita si Boy na nagpabigla sa kanilang lahat. Boy anak, salamat at nagising ka na. Kagad na sambit nga ni Gina habang pinipisil-pisil ang kamay ng bata. Nasaan po ko? Bakit Boy po ang tawag niyo sa akin? Nathan po ang pangalan ko, Nanay Gina. May katagang namatawi sa bibig nga ng bata habang nakatingin ito sa paligid. Hindi halos makapaniwala si Gina sa kanyang narinig. Kaya mabilis nga niyang tinawagan si Jerome upang ipaalam na nagising na nga sa wakas si Boy. Jerome, bilisan mo, nagsasalita na si Boy. Si Nathan daw siya. Excited pero kinakabahan na wika ni Gina na may konting panginginig pa nga sa kanyang mga kamay. Dahil sa balitang yon, ay halos hindi na nga maisara ni Jerome ang sasakyan dahil mabilis nga niyang tinakbo ang hallway papasok sa ospital upang marinig ang iba pang sabihin ng bata. Takbo, lakad, ang ginawa ni Jerome hanggang sa makarating sa silid. Dinig na dinig nga ni Jerome ang lahat ng pinagsasasabi ni Nathan,
pati na ang paghingi nga nito ng pagkain dahil nagugutom. Halos masuntok ni Jerome ang sementong dingding ng kwarto dahil sa galit sa mga taong nagpahirap nga sa kanyang anak. Magbabayad sila. Gagawin ko ang lahat para pagdusahan ng mga taong yun ang ginawa nila sa aking anak. Lahat ng paghihirap niya, all these years. Tiimbagang na sinabi nga ni Jerome ang mga katagang yun dahil halos madurog nga ang kanyang puso na isipin man lang ang hirap na dinanas ng kanyang anak sa loob ng maraming taon. Punong-puno pa ng luha ang mga mata ni Jerome nang dumating nga ang mga doktor na gumagamot nga sa kanyang anak. In a few days, babalik na sa normal ang pag-iisip ng bata dahil magagawang tunawin ng gamot ang blockade sa kanyang utak na dahilan ng temporary memory loss at ang kanyang pagkapilay ay maaari nating maibalik sa normal through physical therapy. Paliwanag ng doktor na nagbigay ng malinaw na pag-asa para kay Jerome. Jerome, I'm sorry. Hindi ko napagamot si Nathan. Wala akong pera para ipagamot si Nathan ng ganito eh. Paghingi ng paumanhin ni Gina kay Jerome dahil siya man ay labis na nahahabag sa pinagdaanan nga ng bata. Shh, wala kang kasalanan, mahal ko. Laking pasalamat ko sa iyo dahil may mabuting puso ka at niligtas mo ang anak ko, ang anak natin. Mahinang sambit nga ni Jerome at muling niyakap nga si Gina. Magkatabi nang umupo nga sina Gina at Jerome sa mahabang sofa habang pinagmamasdan nga si Nathan na animoy bumabawi nga ng maraming tulog na siya namang pagpasok ni Doña Aurora na bitbit ang isang papel. Sa pagpasok pa lang ay may ngiti na nga sa mukha ng Doña na puno ng excitement sa ibabalita nito sa anak. Jerome, tignan mo ang dala kong papel mula sa laboratory. Dali, bilisan mo. Wika nga ni Doña Aurora at halos sabay na tumayo sina Jerome at Gina. Halos mapalundag nga sa tuwa si Jerome habang binabasa ang nilalaman ng papel at bigla nga nitong nayakap ang kanyang ina. Mula noon ay todo asikaso na nga silang lahat upang maibalik nga sa normal na buhay si Nathan. Talagang umayon na nga ang tadhana sa mga dalangin at pagsusumamo nilang maibalik sa kanilang bata. Pagkalipas ng ilang araw, ay nakalabas na nga rin ng ospital sa wakas si Nathan at dumiretso na nga ito sa mansyon kasama si Gina. Mula ngayon, dito na kayo titira. Masayang deklara nga ni Doña Aurora habang hawak ang kamay ni Gina at Nathan. Mula noon, naging mabilis na nga ang paggaling ni Nathan at bumalik na nga ang mga nakalimutan nitong ala-ala sa loob ng mansyon. Hanggang sa naging lubusan na nga ang takbo ng kanyang buhay. Simula nang naging payapa nga ang kanilang buhay nang mailabas nga sa balita sa telebisyon ang pagbuwag sa isang malaking sindikato na nag-ooperate sa Metro Manila kung saan maraming bata ang nailigtas na tangka na sanang dadalhin sa lugar sa Mindanao. At nang maayos na nga ang lahat, nang wala na ngang nanggugulo o manggugulo pa, pagkalipas nga ng isang taon, nagpakasal nga sina Gina at Jerome at naging simula na nga ng paglaki pa nga ng kanilang pamilya. At sobrang nagpapasalamat nga sila sa Diyos na sa lahat ng mga pagsubok na napagdaanan nila, naging masaya pa rin sila sa huli at natagpuan nila ang isa't isa at ngayon puno na nga sila ng pagmamahal, saya at peace sa kanilang buhay. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Jerome at Gina kasama nga ang kanilang anak na si Boy o Nathan at ang isa pa nga nilang magiging anak na nasa sinapupunan nga ng babae. At dito na nga po nagtatapos. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Nesbet Tanaban, Emily Borac, Presbyteros Rose, Chisa Dehino, Gloria Sanchez, Gloria Escobar, Nuraini Oaini, Neva Fajardo, Cecil Alvior, Teresita Bulie, Teresita Schmid, at shoutout na rin po sa lahat. Maraming salamat